Series sa Book of Matthew, chapter 6. Paibuksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Matthew chapter 6 at nasa verse 9 po tayo hanggang 15. Pero tingin ko po ay magpo-focus po tayo sa verse 9. Matthew chapter 6, verse 9 hanggang verse 15. Sino po gustong bumasa? Matthew 6:9-15. Ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang naghahari sa amin, sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Pagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Amen. Salamat po. Okay, pinagpapatuloy natin yung ating topic, practicing prayer biblically. Ibig sabihin, isinasagawang panalangin na naayon sa turo ng Biblia. Yun na po ang ibig sabihin. Ito pong Matthew chapter 6, verse 5 hanggang verse 15 ay nagpapakita kung paano dapat tayong nananalangin. Nakita ho natin sa ating pag-aaral noong nakaraan yung verse 5 hanggang verse 8 kung ano yung tamang panalangin at hindi tamang panalangin. Nakita natin na ang hindi tamang panalangin ay yung pagpapa-impress o yung pagpapakitang tao para mapuri yung taong nagpe-pray, at yung tamang prayer naman ay yung tinatawag na nagbibigay siya ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, pagdating dito sa verse 9, nagbigay ang ating Panginoong Jesucristo ng pattern sa pananalangin. At ito nga ho ay kilala sa tema na The Lord's Prayer o ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo o ng Panginoon. Okay? Ngayon, dito, tinuruan ng ating Panginoong Jesus kung paano magpe-pray yung kanyang mga disciples. Of course, hindi lang yung mga disciples, kundi yung lahat ng magiging anak ng Panginoong Diyos at magiging bahagi ng spiritual kingdom ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, ganito kayo manalangin. So, yung salitang ganito kayo manalangin, ito po ay nagpapakita ng diin. At ito po ay isang utos o command ng ating Panginoong Diyos. This is the command of Jesus Christ. Ganito kayo manalangin. So, ibig sabihin, walang pwedeng maging pattern when it comes to our prayer sa ating Panginoong Diyos. Kaya itong sumunod na mga verses na ito, sa verse 9 hanggang verse 15, ay isang pattern. Ibig sabihin, pag sinabing pattern, di ba, gayahan, susundin, o ito yung parang magiging gabay natin sa ating pananalangin. Ngayon dito, makikita natin na ano ba yung prayer na tatanggap-tanggap sa Diyos. At sino ba ang merong privilege na manalangin sa Panginoong Diyos. Kasi kung ating titingnan, hindi ho lahat ng prayer ay tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Hindi ho lahat ng prayer ay pinapakinggan ng ating Panginoong Diyos. Kung maalala po ninyo, si Apostol Peter nagsalita sa 2 Peter chapter 3 verse 12 na sinabi niya doon na ang mata ng Panginoong Diyos ay nakatuon sa matuwid
panalangin nila ay agad na dinirinig. Ngunit yung makikita, ang sa taong gawang lihis, yung banal niyang muka, ay sa puot nagingit-ngit. Sorry. 1 Peter chapter 3, verse 12. Sino ay gustong bumasa? Para makita lang po muna natin kung lahat ba ng prayers ay tatanggapin ng ating Panginoong Diyos. 1 Peter 3:12. Paibasa po. Apa. Okay. So, doon pinapakita na as our cross-reference sa sulat ng mga epistolary, especially si Apostol Peter, na maliwanag sa kanya na ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. So, yung matuwid dito, this is a righteous person o matuwid na tao dahil nga po sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo na isinalin sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pananampalataya. Kaya sinabi ron, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid, and then yung pangalawa, panalangin nila agad na dinirinig. So meron tayong makikita, when we pray, bilang mga anak ng Panginoong Diyos, ang Panginoon, tinitingnan niya tayo kapag nagpe-pray tayo. Hindi lang siya tumitingin sa atin, kundi nakikinig siya. Nasa atin yung kanyang mga mata. And this is the privilege of a believers when it comes to our prayer sa ating pananalangin. Pero negative yung sumunod eh. Ngunit yung makikita, ang sa taong gawang lihis, yung banal niyang muka ay sa puot ng ngingit-ngit. So, sino ba yung taong gawa ang lihis? This is a believer, unbelievers. Ito ay hindi mananampalataya. Na kapag yung isang tao na walang relasyon sa ating Panginoong Diyos ay hindi mananampalataya, hindi ho siya nagkakaroon ng kaluguran ng Panginoong Diyos sa pananalangin nila. Kaya kung ating makikita, hindi ho lahat ng taong nagpe-pray sa ating Panginoong Diyos ay merong kasiyahan ang Diyos o may delight ang Panginoong Diyos. At katunayan, sinabi niya, yung kanyang banal na muka sa puot nagngingit-ngit. Now listen, tuwing makikita niya ang taong may gawang lihis, that is unbeliever, yung banal niyang muka sa puot nagngingit-ngit. Kung ating makikita, may prayer talaga na hindi po tinatanggap ng Diyos. Why? Kasi wala pang reconciliation. Walang tinatawag ho na pagbabalik loob, wala hong tinatawag na pagkakasundo yung tao na yan. Kaya hindi siya inalulugdan ng Diyos o hindi nagkakaroon ng pleasure ng Diyos sa kanyang prayer. Parang ganito lang po. Kunwari, merong tao kang kaaway, walang tinatawag na reconciliation o pagkakasundong nangyari. Tapos pagka malayo sa'yo, nakikita, tatawa-tapas, tapos may sinasabi siya. Ano yung mo? Naiinsulto ka, di ba? Kasi nga, in the first place, walang reconciliation, wala akong pagkakasundong nangyari. Kaya yung expectation mo o yung akala mo doon, nililibak ka niya, di ba? Kasi nga, bakit? Parang niloloko-loko ka, tinatawanan ka. So, yun yung gustong ipakita rito. Kaya naman, yung turo ni Jesus Christ, ganito kayo manalangin. Ano yung unang requirements? Ama namin nasa langit. So, pag sinabing our Father is in heaven, ang unang gustong ipakita rito ni Lord, ni Jesus, ang pwede lang lumapit sa Diyos ay ang anak niya at ama niya, ang Panginoon. Meron pong tinatawag na relational. Kaya tingnan nyo ama naming nasa langit. So, ang unang requirements sa prayer, ang isang tao nakakalapit siya sa ating Panginoong Diyos dahil anak siya ng ating Panginoon. Maliwanag ang pagkasabi ni Apostol Pablo sa Roma 5 na meron na tayong access. Malaya na tayo makakalapit sa Panginoong Diyos. Kung nais niyo po nabuksan itong Romans chapter 5, naalala ko lang po itong pag-aaral natin ito, meron po sinabi sa Romans chapter 5 Ganito po ang sabi ni Apostle Paul na nakakalapit tayo sa Romans chapter 5. Ang sabi rito. Okay?
Okay, Romans chapter 5, verse 1, pakibasa po. Yaman, walang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoon. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Verse 2 po. Sa pamamagitan niya ay tinatamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa kanyang kaluwalhatian. Verse 5 po, verse 5. 5. Hindi tayo nabigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Okay, sige po. Kung inyo mapapansin doon po sa verse 1, yung mga taong napawalang sala na dahil sa pananalig sa Panginoong Jesucristo, meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Usually sa ibang translation, we have access to God eh. Meron na tayong kalayaang lumapit sa ating Panginoong Diyos eh. So, ang requirements para ang isang tao ay maganap sa Kanya na ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa Kanya kapag nagpe-pray siya at ang kanyang tainga ay nakatuon din sa Kanya, pinapainggan siya ng Diyos. Kailangan munang meron tinatawag na justification o pagpapawalang salang nangyari. At kapag naranasan natin yung pagpapawalang sala ng Panginoong Diyos, ang sabi ron, meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng kapanatagan sa harapan ng Diyos? We have a peace with God, di ba? Sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, ang ibig sabihin dito, hindi na tayo tinitingnan ng Diyos na isang makasalanan, kundi inaari na niya tayong ganap sa pamamagitan ni Kristo at tayo inari ng mga anak ng Panginoong Diyos. So, one of the requirements na sinasabi rito ni Jesus Christ ngayon in Matthew chapter 6, especially in verse 9, ang first requirements na kailangan natin ay tinatawag na Ama, our Father. Amen? Pasinin ninyo, kapag ikaw ay anak ng inyong tatay, di ba? Anytime, pwede kang lumapit sa kanya. Di ba? Parang anytime, pwede kang lumapit sa kanya. Kasi bakit? Meron kayong relasyon eh. Parang ang isang common illustration nito, ito eh. Kumare yung tatay mo, presidente ng Pilipinas. Di ba pagka gusto mong pumunta sa kanya, hindi mo na kailangan pag dumaan sa sekretary niya para sabihin, igawa mo ako ng schedule para makapunta ako sa tatay ko. Meron kang access eh. Bakit? Kasi tatay mo yun eh. O kaya halimbawa, mayor ng tatay mo, anytime pwede kang pumasok sa office niya, hindi mo na kailangang magpa-schedule. Bakit? Kasi nga, meron kayong relasyon, tatay mo siya, di ba? At anak ka niya. So in the same way, meron po tayong access sa ating Panginoong Diyos because we are the children of God. We are the children of God at siya ay ating Ama. Ngayon, napakaganda na yun yung unang requirements. Ama naming nasa langit, our Father. Ang tanong, iisipin natin, sino ba yung nilalapitan natin? Yung Ama natin na nasa langit. Nasaan po ba ang ating Panginoong Diyos? Di ba? Ang Panginoong Diyos po natin, sa kanyang pagiging Diyos, nasa lahat ng dako. Pero sa kanyang person, nasa heaven po siya. Kaya nga, di ba, sinasabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Diyos ay nakaluklok sa kanang trono ng kalangitan. Di ba? Yun yung makikita natin. Nasa langit siya. Si Jesus Christ, sinabi niya, nung papunta siya sa langit, I am with you always until to the end of this world, sa katapusan ng mundong ito. Ganito po yon. Sa person ng ating Panginoong Diyos, nandun po siya sa heaven, sa kanyang pagiging man, nasa langit po siya. Pero sa kanyang pagiging Diyos, nasa lugar po siya lahat ng dako. Omnipresent po siya, nasa lahat ng lugar siya. So, ngayon, ang sinasabi ngayon dito, yung Diyos na ating nilalapitan ay Diyos na nasa langit.
Pansinin nyo, gaano kalayo ang distansya natin, di ba? Pero bakit kahit nandito tayo, pag nagpe-pray tayo, binibigyan tayo ng katiyakan ng Panginoong Diyos na siya ay nakatingin sa atin? Bakit niya binibigyan tayo ng assurance na ang tainga niya ay nakikinig sa atin despite of billion miles? Kapag tinignan natin gaano kalayo ang Panginoong Diyos sa atin, dahil yung heaven, gaano pa kalayo yan, di ba? Alam natin, tatlo ang sky, atmospheric, tapos makikita pa natin, meron pang mga ibang theory dyan. Ang Diyos natin ay nasa heaven, pero once na we are children of God at nagpe-pray tayo sa Kanya, nakikinig siya sa atin, tinitingnan niya tayo. Gaano ba kagandang assurance sa atin yon na kapag nagpe-pray ka ng mag-isa, tinitingnan ka ng iyong Ama, di ba? Kapag ka nagpe-pray ka, nakikinig siya, di ba? So, why? Because He is a God, di ba? Dahil Diyos siya. Kaya dito mapapansin natin, hindi tayo lumalapit sa ating Panginoong Diyos nang hindi natin nilalagyan ng pananampalataya ang ating mga panalangin o pagbibigay sa Kanya ng napakataas na respeto, because ang ating dinadalanginan ay ang Diyos po na nasa langit. Now, listen. Pinapakita niya, ang Diyos daw na dapat nating panalanginan bilang anak ay nasa langit. Pero ano ang malaking problema? Ang malaking problema, ang dinadasalan, yung mga nilikha ng Diyos na nasa altar. Eh, nasa lupa po yun eh. Kung titingnan natin, ang command ni Jesus Christ, Ama naming nasa langit. Kapag nagpe-pray ka, ang dadasalan mo, yung Diyos na nasa langit. Tama po ba? Hindi yung Diyos na nasa lupa. Kaya nga dito sa lupa, hindi tayo inutusan na sambahin natin ang sino mang bagay o sino mang tao na nandito sa lupa. Ang kinukuman ni Jesus na dapat nating lapitan at panalanginan ay ang Ama na nasa langit, na nandun sa langit. Eh dyan pa lang po ay babaksak na po ang practice ng ibang paniniwala na ang nilalapitan nila upang maging mediator o tagapamagitan nila ay ang mga tinatawag na binenerate na mga saint, at yun yung nagiging mediator nila kay Mary, nagiging mediator si Mary kay Jesus, si Jesus ay nagiging mediator sa Ama. Kaya nga napakaraming dinadaanan doon sa ibang reliyon eh. Kung tiga rito ka sa Mambangnan, dadaan ka muna kay Santa Rita. Si Santa Rita pupunta kay Kristo. Si Kristo pupunta sa Ama. Napakarami pong dinadaanan. Kaya nga, directly, sinabi ni Jesus Christ, ang dapat daw nating dasalan at panalanginan ay Ama natin na nasa langit. Eh, yung dadasalan mo nandito, nasa lupa eh. Eh, dito pa lang po, mali na. Di ba? Kaya, dito pinakikita na anumang bagay na inanyuan, sino mang tao na nilitratuhan, tama? Sino mang bagay na pinag-aalayan ng iyong paniniwala ay isang karumal-dumal, saan? Sa ating Panginoong Diyos. That's why in the first and second commandments is Exodus chapter 5, Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5, sinabi ng Panginoong Diyos doon kay Moises, huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan. Di ba? Pangalawa, huwag kayong sasamba sa anumang bagay na inanyuan, sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. So doon pa lang malinaw na po, at ito yung pinapakita ni Jesus Christ na sa kanyang turo sa Lord's Prayer o sa panalangin ng Panginoong Diyos, na ang nilalapitan natin ay ang Diyos nating nasa langit. Hindi po yung mga bagay na nandito sa lupa. And exactly, sinabi ni Paul in Romans chapter 1, pinagpapalit daw ng taong makasalanan na halip na panalanginan at sambahin ay ang Diyos na lumikha, ang pinagpalit nila na sasambahin at pag-aalayan ng kanilang pananampalataya ay ang nilikha ng Panginoong Diyos. Kaya sabing ganon, nasa kanila ang puot ng Diyos. Romans 1:18, nahayag sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaang ng mga taong sumisiil sa katotohanan. Pinapalipit yung katotohanan. Kapag sumasamba ang tao sa mga bagay na nandito sa mundo at hindi ang Diyos na nasa langit, nasa kanila ang puot ng Diyos. Pinapalipit nila ang katotohanan. Sila ay nagsasabi na kung saan ay binaluktot ang katotohanan ng Exodus 20 at saka ng Deuteronomy chapter 5 na
huwag gagawa ng anumang Diyos-Diyosan at huwag sasamba sa anumang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, maliwanag, na when it comes to our prayer, we are coming to the living God and holy God na tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, and this is our Father is in heaven. Nasa langit po. Doon lang po ang linaw na, di ba? Kaya bakit ka magdadasal sa mga kaparehas mo lang na tao? Di ba? Eh lahat ng tao makasalanan eh. Di ba? Sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang naging karapat-dapat sa Diyos. Tayo ay naligtas dahil lamang kay Kristo. At kung meron mang mabubuting gawa na meron tayo, ay hindi dahil yon magbibigay ng kaligtasan, kundi dahil bunga ng salvation na meron tayo. Ibig sabihin, anumang excess o sobra-sobra na mabubuting ginagawa ng isang tao ay hindi pwedeng ibigay doon sa taong makasalanan na lumalapit sa kanya upang siya ay salinan ng sobra-sobrang mabubuting gawa ng isang tao. And that is the theology of Roman Catholic. Kaya bine-venerate ang isang binabanal na santo sa kanila sapagkat sobra-sobra ang kanilang kabanalan. At yung kabanalang nilang iyon ay pwede nilang ibahagi sa sino man taong lumalapit sa kanila dahil sobra-sobra ang kanilang kabanalan. And that is Paul's teaching. Why? Because Jesus Christ teach us na when we come to our Father, dapat ang nilalapitan natin, Diyos siya na nasa langit at hindi mga Diyos-Diyosan o sino man tao na nandito sa lupa. At alam ko, lahat tayo galing dyan, di ba? Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, di ba? Inaano natin yan, which is na hindi naman masama. Pero meron tayo mga prayer na, Baginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala as na babaeng lahat, tori ni David, tori ni Gary, bahay na ginto ng tipan, di ba? Yan yung mga prayer eh. Pero that is invented prayer na nagsasabi na sino yung mga nilalapitan mo. When we pray, we are directly to God the Father because we have access to the Father sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ang nilalapitan natin ay ang Diyos na nasa langit. Amen po ba? Amen. Kaya hindi tayo pwedeng magpe-pray na anumang bagay na nandito. Yan ho ay isang bagay na tinutwid ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos Ama na ating nilalapitan ay Diyos na nasa langit. Ngayon, ang sabi ngayon ng pangalawa, sambahin nawa ang pangalan mo. When we pray, we worship God. Kaya hindi lang ho basta tayo petition na nagsasabing, nagre-request Panginoon. Sabi nga ni Sister Girlie, last Wednesday, pengi noon daw, ang sabi niya. Penge, hingi daw ng hingi. Prayer is the form of worship. When we pray, we worship God. Kaya sabi, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ibig sabihin, sa prayer po, nagpo-form na tayo ng worship kay God, sa Panginoong Diyos. Bakit? We are coming to one God in three persons because Jesus Christ is our mediator, our access to the Father. Si Jesus Christ, kaya sabi niya, sambahin nawa ang pangalan mo. O sino isasambahin natin? Yung Diyos na nasa langit. Hindi naman po sinabing sambahin natin yung mga bagay na nandito sa lupa. Kaya nga, tinuro ni Jesus Christ doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ninyo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. We worship God in spirit and in truth. What is the truth? Ito, yung Ama natin na nasa langit, siya ang ating nilalapitan sapagkat kapag lumalapit tayo sa Kanya, siya ay ating sinasamba. Sambahin nawa ang pangalan mo. Yun ang sinasabi rin. Sambahin nawa ang pangalan mo. Now, why we worship the name of God? Ba't pangalan niya? Now, sa banal na kasulatan, napakataas ng respeto ng mga Hebreyo patungkol sa pangalan ng Diyos. Nung binanggit yung salitang, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhang usapan ang pangalan ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang sino mang gawa nito ay parurusahan ng Panginoon. This is the third commandment na huwag mong gagamitin sa walang kabuluhang usapan ang pangalan ng Panginoong Diyos. That is referring to the word Yahweh, Y-H-W-H. Yod-Heh, Bab-Heh. Sa kanila, hindi mo nila binabanggit yung salitang
nilalagyan ho ng vowel na A, E, para maging Yahweh. Sa kanila wala eh. 4 lang ho na letra po yon. At ang kanilang pagpo-pronounce ay Yod, Hey, Bab, Hey. Ganun ho sa kanila magsalita, hindi nila nilalagyan ng A para maging Ya, tapos yung W lalagyan ng E para maging Yahweh. Sa kanila, hindi po. At bago nila ito banggitin, kailangan sigurado sa kanila na wala silang kasalanan. Kasi pag binanggit mo ang salitang Y, H, W, H, nang may kasalanan ka, mamamatay ka. And even, kahit nasa yung katawan, bago nila gawing banggitin yung Yod, Hey, Bab, Hey, na sinasabi nating Yahweh ngayon, ang ginagawa nila, kailangan maligo ka. Ganun po katindi sa mga Hebreyo sa Lumang Tipan na banggitin ang salitang Yahweh. Kaya ngayon, hindi po ginamit yung Yod, Hey, Bab, Hey na yon, na Yahweh na yon. Pinalitan po yon ng Greek word na ang pangalan po ay Kurios. Na ang salitang Kurios galing sa Grego na ang ibig sabihin ay Lord, Panginoon. Kaya sinasabi rito, sambahin nawa ang pangalan mo. Kasi yung Yahweh, kapag binanggit mo yon na meron kang kasalanan, kapag binanggit mo yon ng marumi ka, meron kang dumi sa katawan mo, hindi ka papanatag sa harapan ng Panginoong Diyos. Ganon katindi. Kaya ang sinabi, sambahin nawa ang pangalan mo. Now, yung pangalan ng Panginoong Diyos, nagre-reflect ito sa kanyang nature, sa kanyang katangian. What is the nature of God? God is holy. God is love. Tama po ba? Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang Diyos alam ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay Diyos siya. Sabi nga niya kay Moises, I am whom I am. Di ba? Sabihin mo na ako'y si ako nga. Yun yung sinasabi niya. Pinapakita rito na ang nilalapitan nating na pangalan ay hindi po pangalan ni San Jose, hindi po pangalan ni San Fernando pag naging santo ako. Hindi niyo ako lalapitan na San Fernando, di ba? Ang dapat lapitan na pangalan ay ang pangalan ng Diyos. Well, kapag sinabi nating pangalan ng Diyos sa banal na kasulatan, it reflects to the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa banal na kasulatan ng Bagong Tipan, kapag may nakita kayong Diyos, this is referring to the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag meron kayo nakitang Diyos Ama, and that is referring to the Father. When you read in the Bible, if you read in the Bible na meron nakalagay na Diyos Anak, it is referring to Jesus Christ. Diyos Espiritu Santo, tumutukoy ito sa Banal na Espiritu. Pero when you pray to Jesus Christ, you pray to the Father. Kaya dito, pag binanggit mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo, lumalapit ka sa Ama. Lumalapit ka sa Holy Spirit. Pag sinabi mo na ng Ama, lumalapit ako sa iyo, lumalapit ka kay Kristo, lumalapit ka sa banal na Espiritu. Pero wala kang makikita na, ewan ko lang, correct me if I am wrong, na lumapit sa banal na Espiritu, nagdasal sa banal na Espiritu. Meron ba kayo nakita na nagdasal sa banal na Espiritu? Ewan ko lang po. Pero ang nilalapitan po nila, Father o kaya ang anak. Tama po ba? Sinabi lang ng Biblia, nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo in Acts chapter 5. So, ibig sabihin dito, either to the Father, to the Son, pag nag-pray tayo sa dalawang pangalang ito, nag-pray tayo sa triune God. Kaya ang sabi, sambahin nawa ang pangalan mo. So, ibig sabihin, when we pray, this is the act of our worship. Kaya kapag nag-pray tayo sa Panginoong Diyos, nag-worship tayo sa Lord. Why? Because we are believing Him 100%, na nagtitiwala tayo na ang buhay natin ay nasa Kanya. That's why prayer is a form of worship sa buhay po natin. Kaya wag nating isipin na ang worship ay kanta lang, ang worship ay pag-araw lang ng Sunday, ang worship ay yung mga lyrics na kinakanta natin. No, the word prayer means is an act of our worship. Dapat naiintindihan natin because sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos, we come to Him dahil sa Kanyang katotohanan, sa Kanyang katangian kung sino siya. Hindi natin siya iniisip na lalapit ako, kumare, naging santo si Sister Antonia, Santo Antonia, lumalapit ako sa iyo ngayon, pwede ba? Ilapit mo ako sa ganire. Hindi ho tayo lumalapit. Tingnan nyo, ganun yung hindi tayo lumalapit.
Lumalapit tayo sa Diyos. Lumalapit tayo sa Kanyang pangalan. Kapag nag-pray tayo sa Ama, nagpe-pray tayo sa Triune God. Kapag nag-pray tayo sa Anak, nagpe-pray tayo sa isang Diyos sa 3 persona. Kaya nga sabi, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano karugtong? Mapasa amin nawa, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Now, the word maghari ka sa amin, God is already reign in our lives because of the Holy Spirit, because of Jesus Christ. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, chapter 6, verse 19 to 21, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo? Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan para maparangalan ang Diyos. Ibig sabihin, God reign in our hearts. That is, kaya nga ang tanong natin, gusto ko ipaunawa sa inyo, yes, there is a kingdom in this world. The inaugurated kingdom, ano ibig sabihin? Pinasinayahang kaharian ng Diyos. And that is the form of the church. Nakuha niyo? The church is the kingdom of God dahil ito ay kalipunan ng mananampalataya. Pero hindi niyo po ba alam na ang inyong sarili, ang ating sarili mismo, ay kaharian ng ating Panginoong Diyos? Sabi niya, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos at ang Espiritu Santo ay naghahari, nagre-reign sa inyo? Nagdudwell sa inyo? So, ibig sabihin, tayo mismo ang templo ng Diyos. Tayo mismo ang pinaghaharian ng Panginoong Diyos. Naka niya? So, yun yung gusto niya. Kaya ang sabi niya ngayon dito, ito, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. So, yung isang totoong Kristiyano, sa kanyang prayer, lagi niya sinasabi, Lord, gusto kong sundin yung iyong kalooban. And saan natin makikita ang kalooban ng Panginoong Diyos? Sa banal na kasulatan, this is the revealed will of God. Ang Biblia, kapag gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos, nandito siya. Andito sa banal na kasulatan. Sundin nawa ang iyong kalooban. Tulad ng sa langit, tulad dito sa lupa, gaya ng nasa langit. One of the classical example, in Matthew chapter 26, nang ang ating Panginoon Jesucristo ay nanalangin, di ba? And this is the prayer of Jesus Christ na malapit na siyang ipako sa krus. At ang sabi niya, Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Subalit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. So anong ibig sabihin? Sometimes we have prayer sa ating Panginoong Diyos. Yung prayer natin ito, tingin natin, ito yung maganda, ito yung mabuti, ito yung masarap para sa atin. Pero of course, kailangan nating sabihin, Lord, kung hindi mo ito kalooban, huwag mong sundin. Huwag mong tuparin. Di ba? Huwag mong sagutin. Sometimes, I have a prayer to God na sinasabi ko, Lord, kung ito yung prayer kong ito, hindi mo kalooban, huwag mo kong sasagutin, alam ko, mapapahamak ka. Nakuha na? At kung ito'y kalooban mo, naway sundin mo ito, at kapag sinagot mo ito, ay maging mabuting katiwala ako ng mga sagot na binibigay mo. Bakit po? Because, alam ng Panginoong Diyos, na yung kailangan natin, ay kailangan natin. Ang hindi natin kailangan, ay alam niyang hindi natin kailangan. Kaya nga in verse 8, alam na ng inyong amang nasa langit, ang inyong kailangan bago niyo pahingin sa Kanya. Kaya, hindi po ang kalooban natin ang nasusunod sa prayer, kundi ang kalooban ng Diyos Amang nasa langit. So hanggang dito na lamang muna po, at kung loloben sa susunod na Sunday, tutuloy po natin ang mga sumunod na tinuro ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So any question at sagot, tanong sa ating pinag-aralan? So ang pinag-aralan natin, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo, sundin ang kalooban mo, dito sa lupa gaya ng nasa langit.